Okay mga ka-DIY, ngayong araw na to, magsisit up tayo ng maliit na off-grid, dalawang solar panel na 200 watts at saka isang 100 Ah na battery. Maliitan lang kasi medyo masakit na talaga ang bill namin sa kuryente. Mahal dito sa aming lugar, sa aming probinsya, yung kilowatt hour. I think 19 to 21, 19, 20 or 21 kilowatt hour ang sa amin dito, rate namin dito. Kaya mas minabuti namin mag-ipon ng konti para mag-set up ng kahit maliitan lamang na off-grid para kahit may burnout din, meron kaming kuryente. Okay, simulan natin. Lagay. Iwan ko kung anong ilalagay ko dyan sa dito nga side. Dyan nga side, dyan ko ilalagay yung dyan yung solar charge controller, ETS at saka inverter dyan. Siguro dyan ko na rin ilagay yung yung LVD, yung nagkakat ng low voltage at saka high voltage. Dyan ko lang ilagay. Masyadong backlighted. Okay. Okay, tapos na ang pagbabarina natin. Ilalagay na natin yung solar charge controller at saka yung ETS dito at saka yung inverter. Okay. Okay yan. Nalagay na natin yung inverter, solar charge controller, at saka ETS or the automatic transfer switch. Sa iba ang tawag dito is change over switch ata. Change over switch, automatic change over switch or ECS. Okay, lagyan natin ng breaker yan dyan mamaya. Dalawang breaker, DC breaker, from solar panel to controller at saka from controller to battery or battery to controller. Ito, red DC. Kung paano magkabit ng circuit breaker, ganito lang Ito. Yan una magkabit tapos tulak lang. Yan. Tulak. Yun. Tapos ito, tulak rin. Yun. Okay. Dalawang breaker. 32 amps na breaker. Yan. 32. Tsaka yung isa is 63. Dito yan sa battery. From battery papuntang inverter. Para safe yung wiring natin. Okay, lagay naman tayo ng 32 breaker easy dito sa taas. Okay. Ayun. Okay. Tapos dito sa kabila. Ayun. Okay. Yan. Ito from breaker to dito papasok yung AC from Soleco or electric company, main electric company. At saka dito papasok yung solar. At saka papasok dito. Kasi ang gamitin nating main, yung solar. Kasi pag dito sa emergency, sayang naman yung hina-harvest niya. Tapos ang palaging nagagamit ay yung sa electric company. Hindi naman madalas na nagba-burn out.
So ang gamitin natin yung solar, at saka pag nawala yung solar, nalobat na, tsaka lilipat dito sa main electric company. Okay, ito MPPT, pero dami nagsabi na fake raw to. Kaso nabili ko na. Siguro sa susunod na lang ito palitan. Mas maganda yung mahal talaga. Mura lang to, 900 ata o 1,000. Kaya mas mabuting bumili na lang ng may presyo o medyo kamahalan. Okay, yan ang setup natin. Wiring na lang kulang yan. Baka bukas i-wired natin. Okay, andito na tayo sa part 2 ng ating maliitan na solar setup, mga chong. Ipapakita ko sa inyo kung ano na yung progress. Last video, nilagay natin yung solar charge controller, ETS, at saka yung mga breaker natin, at saka yung 10,000 watts na inverter. Okay, ngayon sa second part, ipapakita ko yung wiring. Kaso di ko na lang ipapakita yung paglagay natin sa mga wire. Matagalan pa tayo. Madali lang naman. Okay, ilagay na natin yung power meter natin. Ito yung i-connect natin dun sa solar panel, and then papuntang breaker, at saka papuntang solar panel na slot sa ating solar charge controller. And then wire dito papunta namang breaker, papunta yung battery mamaya, kaso wala pa yung battery. Yung yellow, kasi wala tayong red, yellow yung positive natin, tsaka ground yung black. Positive, ground or negative. Okay, dito positive, negative, positive, okay, negative. Okay, and then dito sa breaker ng ETS, yun pa rin. Since dito yung solar natin, yung main natin na supply, dito yung pang emergency, dito tayo kuha sa doon tayo kuha sa electric company, like sa amin dito Solico. Okay, and then positive, negative papunta dito. Ay hindi, ano na to, AC na to, kasi AC na yung breaker. Mula dito naging AC na, papunta doon AC na ang lalabas dyan. Okay, ito yung ground, ito yung live natin, yung may dumadaan na 220 to 230 volts. Dito yung ground, dito yung live natin. Yan, ETS. Tsaka papunta dito. Yan, yellow. Okay, papunta yan dito sa ating 6-in-1 digital display, para makita natin kung ilan yung na-harvest natin. Kasi kailangan din to ng 220 na supply, kaya nag-top tayo dito. Yan. Then, dyan. And then, sa ETS, i-ground mo lang o i-connect mo lang yung 2 at saka 2. Iwan ko kung makikita yan sa video. Try natin. Yan. And then N at saka N. Sa next video dito ko kukunin yung papunta sa mga ilaw natin, at saka yung sa mga maliliitan lang na mga appliances like TV, flat screen. Dito ko yung linya ng bahay natin, at saka ilalagay ko tong sensor para mariread kung ilan yung wattage na kinokonsume natin. Okay, and then naglagay na ako ng low voltage disconnect
Kasi yung inverter natin, hindi natin i-connect dito sa load. Kasi yung load dito, ang low voltage disconnect is 11.5. Masisira na yung battery natin. Napakababa na. Dapat ay 12. Set natin ng 12.56. Basta 12.5 to 12.8 ang set natin dyan para hindi masisira yung battery natin. Okay. Explain ko mamaya, baka nalilito kayo sa wiring dyan. Kasi nakalagay yan sa box. Lagyan natin ng acetate. Dyan, takip natin para hindi kalawangin. Kaya hindi magka-rust yung mga connector. Okay. Sa LVD naman, ito yung connection natin. Inverter. Ito yung inverter. And then ito yung heavy duty relay. Ito yon. And then low voltage disconnect. Yan. Yan. Tsaka papuntang battery. Okay. I-wire natin yan. Lagyan natin ng wiring kung paano gumagana. Okay. From positive, ito, positive. Positive na ito yung auto eh. Ito yung to battery, papuntang battery. Yun. Negative, positive muna. Positive. Okay. And then negative. Yan. And then ito naman na yung out. Positive papuntang pin 85. Yan o. Pin 85. Dalawa yan eh. Pin 86 at saka pin 85. At saka yung negative papunta namang pin 86. Yan. Pin 86. Yung positive out papuntang pin 85. Yung negative papuntang pin 86. Yan. Tsaka dito yung supply natin sa LVD, positive, negative. Okay. At saka yung battery natin, ito, negative ng battery natin, inverter natin, yung negative sa inverter natin papuntang negative ng battery. Yan. Walang putol yan. Dito tayo sa red. Yung positive ng inverter, dito ilagay. Kasi switch yan eh. And then, yung kabilang positive, papuntang positive. Yan. Parang ganun lang. Yung out ng negative, papuntang pin 86. Out. Positive, pin 85. Ito yung heavy duty relay natin. Ito. Kaya niya hanggang 100 ampere yung relay natin. And then, pag may supply na, connect natin yung negative sa inverter, papunta doon, walang putol. At saka, lagyan natin ng supply yung LVD natin, papuntang negative, papuntang positive. 12 volts yan ha, kasi battery. And then dito, ito na yung may cut. Yan. Ito yun, blue. Yan o. Tsak, cut, papunta dyan. Yan, papunta dyan. Tsaka ito, papuntang battery. Yan, papuntang battery. Wala tayong red na wire. Walang available dito. Kaya blue na lang para maiba yung color. Distinguish natin yung positive at saka negative. Okay. Yan, ipapakita natin sa next video kung
paano gumagana ang LVD at saka relay. Okay mga ka-DIY, part 3 natin sa video natin. Ikabit natin mamaya yung battery, nakakabit na yung battery, nakasimbol na eh. Medyo nahirapan ako kasi first time ko, marami palang dapat i-consider dun sa pag-input ng value ng parameters sa EC. Pero salamat din sa seller kasi napaka-interactive yung seller natin. Pag mag-message ka, reply agad. Maraming salamat. Ilagay ko yung link ng seller dyan mamaya, o kaya screenshot ng store nila. Maraming salamat sa seller. Okay. Okay, ito na yung part 3 ng DIY na solar setup natin, off-grid. Kinabit ko na yung battery. Dito ko muna nilagay sa piso wifi na box kasi wala pa akong box eh. Wala pa akong malagyan para mai-safety ko. Kasi maraming mga butike o kaya ano pang pwedeng gagapang dyan. Yun. Yan, Smart BMS easy. Maganda yan. Mura at saka maganda pa. Easy Smart BMS. At saka yung seller interactive din. Pag may tanong, reply agad. Okay, at nilagyan natin ng breaker doon sa taas. Yan. Ito yung galing sa battery negative. At saka yung galing sa battery positive. Ito papuntang negative ng solar charge controller. Dito. Papunta dyan. Yan. Dito. Dyan, negative. Yan, negative. At saka yung positive, yellow. Tsaka nilagyan ko ng tape na red. Papunta sa positive. Yan, breaker. Yan, positive. Yan positive. Okay. Breaker yan, naka-off pa yung breaker. On natin. Yan. Nag-iilaw na yung LVD natin. Yan, LVD. At saka naglagay rin ako ng capacity display para makita natin 13 volts at saka 100% pa yung battery natin. At saka konektado yan sa power inverter. Antayin muna natin yung inverter. Hindi pa yan nag-on. Mamaya pipitik yan. And then dito breaker on natin para magkailaw. Yun. Nag-ilaw yung natin. Solar charge controller. Yan. Naka-indicate na battery muna ang nakalagay kasi hindi pa natin nakasaksak yung solar charge controller. 12.8 volts. Wala pang ampere kasi wala pang load eh. Yan. At saka mamaya pipitik yung natin. Yung ito inverter. Wait muna kasi yung nakaset dito, yun kung ilan yung nakaset dito. Okay. At saka off muna natin yung okay. TS. Yan ang TS natin ito. Yan ang sa solar. Okay. Okay. Pumitik na yung inverter natin. Buhayin natin yung inverter. Tarayin natin buhayin na. Switch on. Yun. May ilaw na. 12.8. Tsaka dito 12.7. Pero dito sa LVD kasi direkta yan sa kuryente 13.0. Tsaka diyan sa capacity display 13.0 rin. Okay. Papunta yan sa breaker natin ng main valley natin kasi dito yung emergency.
Dito yung main natin, solar. Tsaka, naka-automatic. Naka-point dito sa emergency. Pero pag on natin yan, tingnan natin kung gumagana ba yung ETS. Yun, lumilipat. Kasi, nandito ang buhay na kuryente. Pero pag nalagyan natin ng line dyan mula sa electric company at saka maglolobat yung natin solar, automatic lilipat yung ETS. Next video natin, ilagay natin yung solar panel at saka maglagay ng wiring dito papuntang load natin. Yan, dyan. Medyo on natin. Yan. Dyan tayo maglagay ng load. At saka ikabit natin to. Yan wala pang display. Zero pa. Off natin ito makita. Yan. Zero pa. May 224 volts AC. 5.9 Hertz or 60 Hertz. Wala pang display kasi wala pang load. Yun. Okay mga ka-DIY, and dito na tayo sa part 4 ng ating video. Small setup ng solar natin, off-grid pero with ATS. Ang main natin is solar powered, and then yung emergency natin or yung R sa ATS ay ang electric company o yung Soleco sa amin, Southern Leyte Electric Company dito sa Leyte o Southern Leyte. Nilagyan ko na kanina yung ATS ng wire. Di ko na lang pinapakita kasi hirap ng video meron na nakalagay na wire at saka iti-test natin, tingnan natin kung gumagana ba yung ATS natin. Okay, mga ka-DIY, binuhay ko na yung battery. Naka-on na yung battery, kaya naka-on na rin yung LVD natin. At saka may 12.8 volts na naka-restore tayo sa LVD natin. At dito sa battery capacity, 12.9 at saka 100% pa yung battery natin. Okay. And then, ngayon, sa kasalukuyan, ang ginagamit pa natin ay ang galing sa electric company. Yan Okay. Nakalagay sa emergency yung electric company. Kasi dito sa solar, main, solar ang nakalagay natin. Kaso, naka-off pa yan. Hindi pa yan gumagana kasi wala pang nakalagay na solar, pero pwede naman, wag lang natin ipalobat. Paganahin natin ngayon, iti-test natin ngayon yung inverter kung gumagana ba talaga o lilipat ba yung ETS natin. Kung lilipat yung ETS, kung mag-automatic ba siya mag-transfer dito sa N. Subukan natin. Okay. First, on muna natin yung breaker ng sa solar. Tapos, pindutin natin yung power ng inverter. Pero, wait. Tingnan natin sa ATS kung transfer ba. Okay, 1, 2. Yan. Nag-transfer. Kita nyo? Nag-transfer yung lumipat sa N yung power. At saka nagko-consume tayo ngayon ng 65 watts. Nasa 233 volts, 59.7 Hz or 60 Hz. Yan ang sensor ng 6-in-1 display natin para ma-detect niya yung current. Yung current natin is 0.433. Hindi masyado makita. Try it and off.
Yan. Yan. Mas malinaw. Nakikita yung display natin pag naka-off. Yan ang ETS natin. Yan. Okay. Yung voltahe sa capacity 12.8, 100%. Dito 12.6. Okay. Mag-cut off yan sa 12.5. Nakaset yan ng 12.5. At saka recover naman sa 13. 12.9 or 13. Nandyan. Yan. Okay, balik natin sa power company. Okay, tingnan natin kung magsi-switch ba. Yan. Okay, patay na yung natin, yung inverter. Okay, off na rin natin yung Okay. At saka dito, yan. 12.8, 12.9. Nasa 100% pa rin yung battery natin. Next video, lagyan ko ng solar panel, yung solar charge controller natin, at paganahin na natin yung ECC natin. Okay mga ka-DIY, ito na yung final setup natin sa ating DIY solar setup, off-grid with ETS mga ka-DIY. Okay, yan mga ka-DIY, ito na yung bago natin, bagong cable arrangement. Pero dito sa ibaba, di ko pa na-arrange, nagkulang tayo ng cable tray natin or cable duct natin. Yan ito na. Dati, dito nakalagay yung natin, inverter. Yung 1000 watt na inverter, yung yun ko kung ano pangalan, basta Chinese inverter din yun. Chinese kasi nakapangalan. Yan, ina-arrange na natin. Bali yung wire dyan ang natin, yung sa grid. At saka yung black at red, yan ang natin, yung papuntang natin sa mga ilaw or papuntang load natin. Tsaka ina-arrange ko na rin yung first na breaker, yan sa natin, solar panel. Yung second, yan pa rin, papuntang battery. Ito, red black. Ito, red black, papuntang battery din to. Yan. Yung pangatlo natin ay galing inverter, yan, AC na yan. Yan papunta yan dito sa ating Sundome 1K Torjel solar inverter. At saka yung isa, ito, yan, papunta yung galing yan ng grid natin. Galing grid. Diyan yung white. Yan. Galing yan. Tapos dumaan dyan. Pinadaan ko dyan. Tsaka dito. Pasok dyan. Tsaka babalik papuntang ETS. Dito sa Soleco grid. Dyan papunta. At saka itong inverter, itong dalawa inverter, easy yan, papuntang solar or min ng ETS natin. Yan. At saka naglagay na rin ako ng dati wala to, yung bali min breaker natin, 32 amps na breaker natin. At saka dito ko nilagay din yung natin, 6-in-1 display. Tsaka ako, kasi kailangan to ng ng supply. Kumuha na lang ako dito sa main breaker natin ng supply. Yan. Tsaka yung main breaker natin, yung input, galing yan papunta dito. Galing yan ng out ng ETS. Out ng ETS, papunta dyan, papuntang main breaker. At saka yung out, papunta na yan sa load natin. Yan yung red at saka black. Okay. Tsaka nandiyan pa rin yung natin,
dilute light para malaman natin kung gumagana. Hindi ko pa na-connect yung battery. Maya, connect natin yung battery maya. Yun. Hapon na kasi. 4 na ata. Kaya 17 na lang voltahe. 0 yung watts kasi hindi pa gumagana yung ano natin. Hindi ko pa in-on yung controller natin. At saka ito. Hindi pa nakakonekta sa battery. Kasi bahala ko sana, hindi na ako gumamit nito ng LED. Dito na lang sana ako ng Samdon. Samdon na lang. May LED naman sa Samdon. May ETS na rin yan sa loob. Kaso gagamitin ko pa rin yung ano natin, yung ETS natin. Pero, instead na automatic, yung manual ko yan. Manual ko yan kasi daming issue ng ETS na to. Bumabalik daw yung bumabalik yung kuryente. Kaya maraming inverter na nasisira. Kaya bala ko gawin ko itong manual. Manual ko na lang. Tsaka manual ko na dito sa breaker. Para hindi madali yung natin, yung inverter natin na sandong. Kinunik ko pa dyan sa LVD natin. Pero bala ko, hindi ko na gamitin yan. Okay. Ito na yung natin. Yung DIY na battery natin na nilagay lang sa piso wifi. Tsaka dito ko na rin nilagay yung binaba ko na yung natin. Voltmeter at saka capacity meter. On natin. Yun. Okay. 13.3 volts, 100%. Yan ang nakalagay dyan. 100% pa yung capacity. On natin. Okay. At saka, nag-on na rin yung natin, LVD. Yung LVD natin, dyan muna natin kinunik yung sa battery. Yun, battery. Papunta yan dito sa sando natin. Yan. Okay. Then, yun yan ang natin, bagong inverter natin. Pwede ito, pang 24/7. Try natin on. Yan, go na. 12D3 100. Okay. Yan, naka-register na. 20 volt, 60 Hz. Okay. Battery. Yan battery. Then inverter. Papuntang load or ilaw. And then, yung inverter na din papunta dyan. Okay, dyan. Off pa yan. Yung natin. Yung breaker ng natin. Inverter. Pero pwede natin i-try ngayon. Try natin ngayon Okay. Pwede naman itong i-manual or i-auto. Basta, off mo dito. Diba ito? On natin yung auto para di bumalik. Okay. Try natin. Off natin. Ping, ang i-off ping. Ha? I-off na naka-reject. Nagdungag ko. Nagdungag ka? Hindi na. Nagdungag pa na nagsaing pa. Mamaya na lang. Try natin yung yung pag-on at saka off ng ETS natin mamaya. Okay, on natin yung battery. Yun. Dapat on na itong i-on Pagkatapos, solar, activate yung solar o i-on natin yung ETS ng solar. Dapat na-on na itong battery para na-stable yung voltahe dito. Kasi yung solar, bumababa yan Dapat on muna to pagkatapos solar. Pagpatayin rin, dapat na-on na itong solar pagkatapos ito. Yun lang. Yan na bali ang natin. Pag nilagay na yung takip para may conceal natin or may tago natin yung wire. Hindi masyadong makalat. Yun. Dito, lagyan ko yan. Pag magkapera ako kasi wala na akong pera
naubusan tayo. Kaya hindi pa ako makabili ng wire tray or cable tray. Research ko kasi may nagsabi daw na pwedeng wala to. Sa ibang vlog rin may nagsabi na kailangan nito kasi nag-i-error daw yung natin, yung sandong pag walang LVD. Pero may nakita naman ako na walang mga LVD yung sandong. Pero try ko ngayon kasi di ko pa ma-insert yung natin, yung wire. Wala pa akong connector eh. Yan. Okay, try natin mamaya pagkatapos ng pagluluto or pagkatapos namin kumain. Kung gagana ba itong natin, yung sandong natin. Okay, mga ka-DIY, tapos na silang magluto. Try na natin kung gagana ba yung natin, yung sando natin. Yan try natin yung samdon. Default pa yan, hindi natin ginalaw yung natin dyan, settings natin ng samdon. Naka-default pa yan. Okay, try natin. Wala lang natin solar, off na yung solar natin. Okay, try natin. Off muna natin yung yung mga breaker. Okay, off natin yung main breaker. Mamatay ng ilaw. Pack. Yun. Uy! Diyan. Off natin yung AC breaker sa grid. Yun. Sarado na lahat. Okay. Naka-auto yan automatic yan. Naka-point yan sa grid. Pag on natin dito, magsiswitch yung yung ATS natin. Yun. Nag-switch. Katapos, gamitin natin, i-on natin yung main breaker natin. Yun. Kalit-kalit. Usa to da? Kine off. Off na off. Okay. Galing. Abi, Makuntihan ka na. Okay. kireg. Naka-solar na tayo. Umiilaw na yung solar. Off natin. Yun. Ang solar na yung umiilaw. Try natin pagganahin ng default settings. Default to 12 volts 100 Ah na battery. Default muna. Ang battery natin ay nasa 12.8. Diyan. Okay, 13. Okay, try natin. Ilang minuto kung papatay ba to or mag-off ba to. Anyway, yan na. Ang samdo na natin yung susupply natin ng kuryente sa buong bahay. Yan nasa 220 volts and then 60 hertz. 60 hertz yan. Okay. And then dito sa 6-in-1 display natin, nagko-consume tayo ngayon ng 111.6 watts. Ayan. And then 9.7 71 kilowatt hour ng natin na-consume. Okay. 219.8 volts. Okay. 59.3 hertz or 60 na yan. Yung amperahe natin is 0.5 lang. Okay. Yun. Try natin i-on para bukas mag-charge to. Pero wala lang solar. Wala lang solar panel. Hindi na nag-charge yung solar panel kasi gabi na. Yan solar green. Yan. Green na ang umiilaw. Kasi pag green or yung suliko natin, red yan. Yan. Okay. Naka-off yung Na-off ko yung suliko. Kasi naka-auto dito. Baka babalik yung kuryente pag natin.
pag nilipat. Pwede naman ng manual. Tapos, pag manual mo, pwede rin itong i-on para malaman natin kung meron bang kuryente yung suliko. Yan o, umiilaw na. Umiilaw na. Ibig sabihin, ready na yung kuryente dyan. May kuryente na dito sa linya ng grid. Anytime, kung maglobat yung natin, yung baterya natin dito sa grid natin, inverter, ready na yung grid natin. Pwede nang ilipat natin manually. Pero, pag malobat yan, dapat i-off muna natin yung breaker ng inverter natin. Kasi, may issue kasi ito na bumabalik yung kuryente. May issue yung ETS na yan. Sabi nila, mas maganda raw yung kulay blue, gray at saka blue. Pero ito na yung nabili ko, kaya manual na lang. Dyan, sa space na yan, kung magkapera ako, lagyan ko yan ng voltage protector, voltage and current protector at saka time delay. Kaya naglagay ako ng space dyan para yan sa future na idadagdag ko dyan ng mga paraphernalias. Yan, gumagamit pa tayo ngayon ng LVD. Pero try ko i-search sa YouTube kung pwede na bang update lang tayo, pwede na ba tayong hindi na gumamit ng LVD, kasi marami ako nakita na hindi na gumamit ng LVD. Okay mga ka-DIY, yun na po ang huling part natin sa paggawa ng solar setup natin na off-grid with ETS, mga ka-DIY. Sana kahit konti may natutunan kayo. At saka kung may mali man ako, paki-comment na lang para ma-correct ko rin. At saka pwede rin nyo akong turuan kasi hindi naman ako expert dito nag-ano lang ako, nag-set up at ina-update ko lang, kaya nag-video ako. Baka sa mga iba rin dyan, yung mga nagsiset up na baguhan gaya ko, baka magiging reference din to sa inyo. Okay, maraming salamat, bye bye.